Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapat maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito pong nakaraang hearing po mga tambay ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Si Saldico po mga tambay, tinuturo po ng mga engineer, ng mga district engineer na nakakatanggap po ng sinasabi pong van na pera, bilyon ng halaga at dinideliver pa sa penthouse at mismo daw po sa bahay niya. At ito po itinanggi po. Itinanggi na po ito ni Saldico kahit po siya po ay nasa ibang bansa at sinasabing may sakit, mga kababayan. At ang kanyang bahay po ay balot na balot po ng proteksyon. Protektado po ang kanyang bahay, mga kababayan, dahil hindi po mayaman at wala pong pera si Saldico para po magawa niya ang mga ganitong bagay, mga kababayan. Kaya nga po nagpapagamot siya sa ibang bansa dahil siya po'y walang pera, mga kababayan, at hindi siya nagkakaroon ng sako-sako, van na pera, mga kababayan. Ito pa, pakinggan po natin itong balita, mga kababayan. Sinasabi din, may denial din siya at saka, well, wala nga lang siya dito. Oo, nasa Amerika pa, kung hindi pa nababago yung bansang pinuntahan niya, no? Yes. Ayun na pala, yung nakita na pala. Di ba, allegation kasi na talagang siya ay diretsang binibigyan, dinideliver yung bahay. Pakita natin yung contributed. Sige. Patingin. Contributed video po ito ng isa nating asset. Asset talaga tao. Kahit kilala natin siya, asset po namin siya. Asset naman talaga. Asset namin siya. Ayan yung bahay ni Saldico. So, general area is Pasig. Yun lang ang masasabihin namin. Okay? Ito yung nabanggit mo actually, no? A few days ago. Yung una kong sinabi sa inyo, kuha ng mga neighbors yun. Pero we can't use it because it's their video. Yes, right? So, kailangan natin ay from our asset or from our source mismo. At yan nga po, ang kuha na sinasabi pong bahay sinasabi po at umano'y bahay po ni Congressman Saldico na sinasabi rin sa hearing kanina ay kung saan dinideliver yung pera. Na parang pinalibutan, binalot ng tarpaulin. Siguro natakot, no? Na-assume ko natakot siya doon sa nangyari sa bahay ng mga discount. Kung tatanungin niyo ako ng timeline, parang mahigit 1 linggo ng may tarpaulin na puti. Base sa kwentuhan natin last week hanggang ngayon. Yes, no? yes. So, ganyan na po siya. Yan po mga tambay, ibang klase, no? Talagang pinaghandaan po ni Saldico. Baka nga naman ang kanyang bahay ay matulad po sa bahay ng mga Diskaya, mga kababayan. Yan, wala po kasi siyang tinatago at wala po kasi siyang kasalanan. Kaya nga po preparado po siya. Naka-prepare po siya. Di po ba? Talagang pinaghandaan niya, preparado po siya. Kaya nga po nalagyan niya pa ng mga proteksyon. Nalagyan ng mga tarpaulin o lona. Dahil una-una, hindi po siya magnanakaw. Wala po siyang ninanakaw na pera sa taong bayan. Ayon po sa kanya. Ayon po sa kanyang pahayag. Ayon po sa kanyang statement. Dahil po nagpadala po siya ng statement, mga kabayan, doon sa mga hearing sa Blue Ribbon Committee, ang mga binibintang sa kanya, lalong-lalo ang pera, na van, mga kabayan, bilyon ang lagi po na dinadala po kay Saldico, mga tambay. Ibang klase. At ang tanong po natin, mga tambay, gaano naman po kaya karami yung dinadala naman po kay Tambaluslos? Kay Saldico po, van. Yung kay Tambaluslos naman po kaya, gaano naman kaya karami? Truck? At gaano naman po kaya karami sa Pangulo at doon sa dating sekretary po ng DSWD o DPWH? Itong DPWH, gano'n naman po kaya karami? Van din kaya? Truck sa dating DPWH Secretary Bonoan at siyempre po sa Commander-in-Chief na may proyekto po sa ating bansa at kontrolado niya po ang budget dahil siya pumipirma. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Yan po mga kabayan, ang napakahusay na si Saldico. Unang-una, itinatanggi niya po ang mga paratang po sa kanya, mga kabayan. Lalo-lalo po yung paratang po nila Bryce Hernandez,
mga tambay, at ng mga kasama po mga engineer, mga kabayan, na sila po mismo naghahatid sa penthouse at mismo dito sa bahay na sinasabi po, Value Verde po yata yan, mga tambay. Yung sinasabi po yatang bahay na yan, kung hindi nagkakamali si Kamanong. At isa lang po yan sa bahay ni Congressman Saldi. Isa lang yan. Marami pong bahay yan, hindi naman po isa lang. Hindi po ba? Paano pa po yung dinadala sa kanyang bahay sa Bicol? Di ba? At sa mga rest house niya. At sa mga marami pa siyang penthouse, mga condominium. Hindi po ba? Napakarami po. Dahil po, lalong-lalo po nung umupo po sila ng 19 Congress. Pag-upong pag-upo po nila, talaga po yatang nagparami na sila na nagparami ng pera. Hindi po ang pinarami ay ang paglilingkod at pagtulong sa Pilipino at pagbangon ng Pilipinas at pagandahin na ekonomiya natin, mga kabayan. Ang tinatrabaho po ng mga demonyong politiko na ito, paramihin po ng paramihin ang pera nila para po sa kanilang kapakanan at sinasabing buong pamilya nila ay hindi na maghirap, mga kababayan. Ganyan po talaga eh. Pagka naglilingkod sa iyo, greedy, swapang, ganid, sakim, lalo-lalo sa pera at kapangyarihan, mangyayari po talaga yan. At makikita po natin na ganyan talaga ang mangyayari sa ating bansa. At ganyan ang makikita natin sa mga politiko pagka sila na po ay nabunyag, mga kababayan. Kaya po napaka-importante po na si Saldico ay mapauwi mga kababayan. Kasi marami po itong dapat ipaliwanag at sabihin, mga kababayan, kung paano ang ginawa at kung sino-sino ang mga kasabwat, lalo-lalo na po sa ginagawa po nila budgeting, mga kababayan, pag ito ay nasa gaan na. At ito po ay dinala na nila sa BICAM o Bicameral Conference Committee report. Diyan na po nakakaroon po ng chop. At mga sinasabing priority. At napakarami na po insertion ang nangyayari po dyan, mga kababayan. Kaya nakakagulat, mga tambay. Walang kapera-pera. Talagang grabe, mga kababayan. Bantay sarado. Ang tahanan, balot na balot. Ibang klase. Maniniwala po ba tayo sa mga ganitong klaseng politiko? Sa kabila ng ating pera, ang ating buwis ay 3 taon na nagpasasa po ang mga magnanakaw na politiko at nagtatrabaho sa gobyerno. Pati ang mga contractors ay kasama na rin po nagpapasasa sa pera ng bayan. Ang tanong, kaya po bang managot lahat? 300 plus po ang congressman. 24 po ang senador. At ang mga nasa gobyerno po, katulad po ng DPWH, mga kababayan, hindi naman po ganong karami yan. At yung iilan-ilan sa COA, mga kababayan, kayang panagutin lahat? O pipili lang po sila, mamimili lang ng iilang piraso na sinasabing pababagsakin nila para po doon sa sinasabing politika, pamumulitika. Mga kababayan, yan po ang nakakalungkot. Mga kababayan, nasa kanila ang pakinabang, nasa atin naman po ang hirap, pagtitiis, at sobra pong sinasabi pong paghihirap ang mangyayari sa atin. Sobrang kahirapan, pagtitiis, at pagbabayad pa ng isang damukal na pinagkakautangan natin na sila po ang may gawa. Pero sa atin po sisingilin, mga kababayan, sa taong bayan, dahil taong bayan po ang nagbabayad ng buwis. Kaya nga po yung sinasabi po, mga kababayan, yung sinasabi nga po natin, ang mga magnanakaw na politiko sa atin ang pinakamaswerte sa lahat. Tayo po ay nagbabayad ng buwis, mga kababayan. Samantalang itong mga magnanakaw na mga politiko na ito, mga kababayan, pumapasok ang pera sa kanila, van-van, sako-sako, pero walang binabayad na buwis sa gobyerno. Napaka-special at napakagagaling. Tayo, kumikita tayo ng kakarampot, nagbubuwis tayo. Samantalang itong mga demonyong ito, nagnanakaw ng bilyon-bilyon, trilyon, daan-daang milyon, exempted sa buwis
Unbelievable. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan, ang balita po na pinakita po sa atin ng balita at ang statement ni Saldico na talagang kinukundina niya at talagang hindi niya po aaminin. Never naman po umamin ang isa pong sinungaling at magnanakaw. Never. Hindi mo mapapaamin ang mga sinungaling at magnanakaw. Kahit po pitpitin mo ang mga yagballs niyan. Kahit po tanggalan mo ng leg yan. Hindi po aamin yan. Dahil po ang sinungaling, ang kakambal po niyan ay magnanakaw. Hindi kaya. Nagtatanong lang si Kamanong. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Sa patuloy po nagsusubscribe, thank you rin po. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong sa inyong lingkod. Shoutout po kina Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, si Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershey ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichioko, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa mga biyaya po na pinagkakalob niyo po, mga katambay. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating pong sa pamilya Duterte po mga tambay ay sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang ating Vice President. Ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At syempre po, mailayo sila sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At syempre po, ganun din po mga kababayan, tayo po ay manalangin at magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambahanan. Maraming salamat po mga tambay. Sa muli po, ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.